Sira Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prastayate Radha Krishna Prastayate Haribol, Nitai Gaur, Haribol. Everybody sing. Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana
Gurudev. Jaya Jaya Gauranga. Jaya Jaya Srila Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Srila Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Srila Swarupa Ananda Paramahasa. Jaya Jaya Srila Swarupa Ananda Paramahasa. Namo Srila Swarupananda Paramahamsa Namaste Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prastaya So this morning, we will address the problem or the question we ask about our origin, where we came from, and why we're here in this material world. Okay. So this morning, pag-usapan natin kung saan tayo galing at bakit tayo nandito. So yung path o yung process, yung paraan ng para malaman natin yung kaalaman kung saan tayo galing, sino tayo, at saan tayo papunta, at kung kailan tayo babalik sa pinanggalingan natin, ay masasagot lang ng someone who is none other than God and His confidential loving servant. Okay. Lahat ng knowledge sa mundo na to ay relative. Karamihan ng mga philosophers, hindi perfect yung knowledge nila. Yung perfect knowledge is about the absolute truth. Yung eternality natin, yung position natin, transcendental position, and our transcendental activities. So ngayon, babasahin ako rito yung katanungan natin, ba't tayo nandito? Para alam natin why we're here. Okay. So previously, we have already discussed that knowledge from God must be received from God Himself. So Lord Krishna tells us, listen, find someone, surrender to Him, my representative, my pure loving servant, the devotee, the pure loving servant. So who is that person? He's coming from God. Coming from Lord Brahma, descending from one spiritual master, same message, same teaching, unchanging. It is parampara, the disciplic succession of saintly person. So ngayon, basahin ko yung reason why we're here. Kasi tinanong ni Maharaj Pariksit kay Sukadev Goswami, philosophically, at para ma-confirm kung bakit tayo nandito at paano tayo makaalis dito. So kung titignan nyo, maigi, sa first basic teaching ng absolute truth coming from our spiritual master, in-establish doon yung identity natin. Ano yung identity sa Bisaya? Kung sino kayo? Yung identity natin. Hindi yung label ng body, ha? Kasi yung label ng body, temporary.
It's connected with this temporary world. Yung identity, ikaw, yung spirit soul. So, in-establish na yon. So, ngayon, ang tanong, bakit hindi tayo, kung matatanungin mo, transcendental ako, life, living, I should not find happiness sa different energy matter. Bakit hindi ako masaya? Bakit wala akong security? Okay. Bakit lagi na lang yung buhay ko puro kalungkutan, natatakot ako, wala akong patutunguhan? Kung halimbawa, malagay kayo sa situation, if you put in a situation wherein you're blind, you're in a one place, you're blind, but you're hearing, you're hearing. What if you cannot hear and you're blind and you're in this body? You're blind, you don't know where to go. Then definitely you will be longing, praying, hoping that there's an address to your problem. Halimbawa, yung isang individual, halimbawa physically, ngayon, healthy kayo physically, nakaka-jog kayo. What if dumating kayo sa point na bigla kayo nagkaroon ng problema, tumaas yung blood pressure ng body nyo, at na-stroke kayo? Alam mo yung stroke? Natake kayo ba? So what happened? Nagkaroon kayo ng part ng brain nyo, nagkaroon ng failure. Okay? Hindi na nagpa-function. So hindi ka na makapagsalita. Kasi para bang yung sasakyan, hindi nagpa-function yung busina, hindi konektado, sira, or nakaputol yung connection sa baterya, saka sa pagpisil mo, wala ka naririnig. Okay? Imbis na, pit, 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 pit. Bakit? Okay? Ganon din yung katawan, parang sasakyan. Gusto mong magsalita, sabi mo, wag! Ganon ka lang. One time, nag-attend ako ng kasal, nandun yung na-stroke. Nakatingin lang ako ganun. Para ka nasa loob ng hawla. Pag na-realize mo you're not the body, ha? Pero pag inisip mo ikaw yung body, nag-identify ka sa body. If you are realize and understand, naintindihan mo you're not the body, you're not this machine, ikaw yung driver, biglang na-stroke yung body, so hindi ka makapagsalita, nakatingin ka lang, hindi ka makagalaw, nakaupo ka lang, hindi ka gusto mong makipag-relate, hindi ka makarelate, kasi wala man lumalabas sa bibig mo. May nagbigay sa iyong pagkain, nakatingin ka lang, gusto mong sabihin, hindi sumasabay yung bibig mo. Kaganon ka lang. Nakakatakot yun. Dahil hindi mo alam, sabi, abri, baba, hindi mo, wag ka pa man nakakaon, pila ka adlaw. Punuin yung baba mo. Okay? Pakainin ka lang, pakainin. Hindi ka makapasabi, tama na, busog na ako. Butod na akong tiyan. Kaluoy, pila ka adlaw na wag kaon. Patay, na-choke. Na-choke to death. Nasa barahan dito. Puno naman. Delikado yung sitwasyon nyo. Kaya, yung may kaibigan ako na stroke. Okay. Dati healthy. Dati, nakaka-jog siya. Jogging, kain, punta sa lugar na magaganda. Okay, mag-post. Selfie. Okay. Nasa likod kami ng Niagara Waterfalls. The most beautiful waterfalls. Okay? Ganon. Okay? Na-stroke ka. Hindi ka na makaganon. Nakaganon ka na lang. Hindi ka na makaselfie. Okay? So, kailangan mong therapy. Punta ka sa therapist, anuhin ka, masayin ka, tududududududug, masahe, palakarin ka. Pero dahil ikaw yung living entity, na-handicap ka kasi na tamaan yung certain parts sa brain mo, hindi nagpa-function yung movement. Kaya under therapy, lagi ka nilang minamasahe, inihilot, wala kang, hindi ka yung kamay mo, hindi mo mataas. So,
tinutulungan ka na dahan-dahan, under therapy. Alam mo yung therapy? Okay. Hindi ka makalakad. So, itataas ka nila, hawakan ka. Tapos may ganon. Hindi ka man makaganon, pahawak ka. Okay? Pero kung yung living entity, hindi niya alam kung sino siya, akala niya, hindi ako makalakad. Okay? Yung katawan ko hindi makalakad dahil may problema. Masi anong gawin ko, hindi nagpa-function ba? Dahil may something na naputol in connection, para yung busina natanggal. Pag gano'n mo, babanggain tayo. Hindi lalabas yun, Pit! Stop! Walang ganun. Okay? Hindi mo masabing, wow, nakaganon ka lang. Okay? Kung nasusunog yung bahay, naiwan ka mag-isa, hindi ka makalakad, nakahiga ka lang. Yung may mo, okay? Masusunog ako! Hindi ka makalakad. Kita nyo yung danger? Ha? So ngayon, yung pag-usapan natin, sino kayo? Bakit tayo nandito? Intindihan nyo? Klaro sa inyo? Okay, hindi tayo nag-uusap dito ng bula-bula ng baba, ha? Pinag-usapan natin yung reality kasi ngayon, halimbawa, for example, nagka-COVID ka, okay? Nag-identify, hindi mo alam kung sino ka, okay? Inisip mo, may COVID ako, mamamatay ako. Tumaas yung blood pressure mo. Hindi ka namatay sa COVID, namatay ka sa heart failure. Tigok. Dahil sa takot mo, mamatay ka. Mamatay ako. So yung thinking, yung feeling and willing, yung mind, kung yun ang guide natin, laking problema. Kasi lahat yung konektado sa me, mind. Okay? Mamatay ako, mawa akong asawa, mawa akong amigo, mawa akong pagkaon. Okay? Yun ang thinking. Kaya nga, sa training program nyo, dapat consistent yung chanting nyo. Tindihan niya? Kaya ko sinabi sa inyo, paggabi, bago kayo matulog, ngayon, 8 o'clock, program natin ngayon, kasi dahan-dahan ibalik natin ang point ko, dahan-dahan natin, ibalik yung pinanggalingan natin. Yung gawain natin, kung saan tayo, dati, nandun. Okay, magsisimula tayo sa gabi. Sa gabi, gabi pa lang to. Okay. Chant kayo. Gopala, Govinda, Rama, Madana, Mohana. Tapos, dahil yung process na pinapakinggan natin, coming from God, it's purifying. It will pacify you. It will give fulfillment to you. Kaya yung thinking mo ng mind, feeling, and willing, hindi ka natakot. Kasi nakashelter ka sa holy names. Sa source ng happiness, si Krishna. At bago kayo matulog, pagkatapos ng chanting yung mga 30 minutes, basahin nyo yung pastimes ni Lord Krishna. How Lord Krishna came to this material world. Okay. Because He loves us. He protects His devotee. He wants to bring back all of us to the world wherein there is joy and happiness. His pleasure. Kaya lang, there's a key. There's a system. We must engage in activities that will be very fulfilling. And that fulfilling, yung kaligayahan na yun, ay makonekta yung puso natin, yung pag-ibig natin sa source ng lahat ng pag-ibig, kaligayahan, ang Poong May Kapal. Yun yung science na pinag-aaralan nyo. So, makikita nyo sa umaga, you wake up in the morning, kanina punta man ako, marinig nyo, pag-aware ka, kasi si Krishna man din manggigising sa'yo, pero kung narinig mo na pahina ng pahina, imbis na narinig mo. Kasi yung mind mo, nasa ibang dimension. Kasi pag tulog mo, hindi mo na alam kung nasaan ka. Okay? Wala ka ng proteksyon. Pag natulog ka, tulog ka na nasa ibang dimension ka na subtle. Kaya pagising mo, balik ka uli sa gross.
Habang natutulog ka, nandun ka sa modes na nandun ka. Hindi mo alam na wala ka sa gross, nasa subtle ka. Kaya lahat na experience mo sa mind mo, dati, rumble. Okay? Tumatakbo ka, may humahabol sa'yo, tapos, iba-iba yung nakikita mo, nag-rumble ba? Para bang, alam niyo yung, kumbaga alagay na, para mas madali, kung nag-crash yung computer nyo, yung, okay, cellphone na lang yun na, okay, Android ba yan? Nag-crash. Ang dami lumalabas iba-iba, okay? Rumble na. Okay? Mga text, iba-iba na. Bakit ganito to? Okay? So when you're asleep, wala kayong control. Wala kang control. Nasa ibang dimension ka eh. Kaya pagising mo sa umaga, pag gising mo, magising ka, kung hindi ka discipline, doon ka pa rin, natutulog ka pa rin, nandun ka pa rin sa ignorance, sa mode of ignorance. Tulog ka eh. Tulog yung katawan. Tulog ka na. Sa dimension ka na hindi mo alam kung saan. Okay? Kaya kung minsan, binabangungot ka, bad dreams. Ano yung bad dreams? Pag mataas yung lagnat mo, alam mo, may sakit ka. Ang taas ng lagnat mo, 40. Di ba, ano yan? Talagang, di mo alam kung anong nangyayari. 42. Pinapawisan ka, inuubo ka, tulog ka. Dahil pinainom ka ng cough syrup at pampatulog. So sa dream mo, hirap na hirap ka, nalulunod ka, pero gusto mong huminga. Okay? O kung minsan man, nagdi-dream ka, natatai ka, pero hindi ka makatai. Pero tulog ka, tapos nagising ka, ay salamat, hindi ako natai sa dream ko. Kung hindi, puro tayo yung katawan ko. O, so pupunta ka na sa siyad. May experience yun. O kaya naihi ka ba? Naihi ka. Pinipigilan mo sa dream mo, maihi ka, baka. Gising ka, mabuti, nagising ako, takbo ka sa siyad, ihi ka. Okay? Pag nasa dream world ka, dream nga dream. Alam yung dream? So lahat ng experience mo sa material world, dahan-dahan pumapasok, nakikita mo, rumble. Okay. Pwedeng nasa impyerno ka dati, na-experience mo, pwedeng na-experience mo na sa heaven ka. Lahat yan, nakikita mo, ang dami-dami experience dahil sa experience mo sa material world, simula noon pa na nandito ka. So ang tanong, ba't ganito yung buhay? Okay. Ngayon, kaya ko sinasabi sa inyo to, kailangan natin ng process para madisiplin natin tong katawan at hindi tayo malagay sa sitwasyon na pag halimbawa na tamaan ka ng sakit. Alam mo, kasi may mga kaibigan ako, karamihan na namamatay, hindi naman, konti lang yung namamatay na hindi makahinga eh. Yung nasisira yung lungs nila. Karamihan namamatay dahil sa stroke, dahil sa stress, heart failure. Mamamatay ako! Patay. COVID, sunugin. COVID, ilibing agad. Dool, ang magdala sa lungong, bako. Okay? Totoo yan. Doon, hawatanan, kaya na ang ilubong. Asa? Bako. Nakamas yung naka-cover. Yung bako na, hindi yung bako na maliit na ganun lang kalaki yung yung bako niya. Nakakita kayong bako na ganito lang kaliit? Hindi ganun yung darating, magdala sa COVID! Ang bako, lang ba, nakaplangka? Hindi ganun. Darating yung, may gulong. May gulong man kasi yung ibang bako. Ang laki. Pwede lahat kayo ipasok sa loob. So, nandun yung kabaong, layo ba? 20 feet yung, nakagano, no? Mga tao, layo ta, kay makontaminate sa COVID. Totoo, dito, kwentong barbero. Balagay. Okay. Atras,
Bago umatras, gaganon pa ng bako. Tug, 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 tug. Okay? Atras. Balik sa trabaho. Okay. Mga tao. Okay. So ngayon, karamihan ng mga namamatay, dahil sa ospital sila, mamatay ko! Dahil yung mind nila connected sa nag-identify sila, I, me, mine, I will die. Pero kung may understanding ka, you don't die. Your body may be suffering. Pero you're trained. Kaya nga yung training every day, constant practice, na pag dumating na yung oras na yon, Krishna, papasok sa isipan mo, your Gurudev, paano ka minahal ni Krishna, ma-remember mo lahat. Dahil you're so practice na yun na yung buhay mo. Okay. Hindi yung parang yung sinabi ko na-stroke ka, hindi ka makagalaw. Lolo ko kasi na-stroke Nagbibisikleta siya, biglang na-stroke. 30 years, nasa bahay siya. Nakakalakad siya, habadi. Okay. Nilalakad ko siya parati kasi beranda namin may pasamano Ba't yung lolo ko, lagi lang nakangiti, dinadaan ko, hanggang umalis. Pero may mga na-stroke na nakaupo lang, nakaganon lang. Okay. Hindi gustong gumalaw, iihi lang. Okay. Gusto magpupo, hindi makasabi. Gusto mong tumayo, pumuntas. Yun ang importante, yung human form of life, kailangan gamitin nyo sa tama. Kung na-stroke na yung body nyo, hindi na hindi na makapit-pit, hindi na makasabi, wag. Okay? Hindi ka na makalakad. Nasusunog yung bahay, nandiyan ka. Imbis masusunog yung bahay, nandiyan ka, nasusunog. Okay. O kaya, nandiyan ka sa harap, yung pagkain ng sarap-sarap, nandiyan si Krishna Das, yung pusa, kumakain. Hindi ka man, hoy, diya, pagkauna ko na, hindi ka makadun ka lang. Okay. Para kang nasa hawla. Nasa hawla ka, hindi ka, gusto mong magsalita, pero yung hawla, walang lumalabas. Handong ka lang. Kung nag-identify ka, ikaw yung hawla. Ikaw yung damit. Ikaw yung hawla na lang. So ano yung description sa pinaka-example na binigay sa atin ng Siksa Guru natin, Instructing Spiritual Master natin? Yung ibon na sa loob ng hawla. Okay. Inalagaan mo lang yung hawla at nag-identify ka sa hawla. Yun ang nangyayari sa atin Kaya yung training nyo everyday, pagising nyo sa umaga, pag-ring, dapat you wake up. Kung kailangan ka yung body mo umihi, magpupo, mauna ka na lumabas, balik ka. Tapos you bow down first and you chant your japa. Hare Krishna, Hare Krishna. Huwag yung, unya pa dapat 10 minutes bago maligo, naliligo pa si Kirtan Das, dugay pa na siya. Okay? Nakakalan dito, galing ka sa dream world mo, akala mo relax ka Relax ka, pero hindi ka relax. You're drifting ba? Into walang katotohanan. Yun yung mundo ng dream. Kaya, pag nag-chant ka ng holy names ni Krishna, magkakaroon ka ng clarity, awareness. Para mas matindi yung dating. Naglalakad ka, kinagat ka ng cobra. Diyan. Anong una mangyayari pag kinagat ka ng cobra? Mayroong lalabas sa ngipin niya na may butas kasi siya rito Pagkagat, punadayo niya, murag injection mo. Ano yun? Venom. Ano unang tatamaan ng venom? Yung nervous system mo. Kaya hindi ka makagalaw. Kaya kinagat ng ahas, di so baklay-baklay mo ako mo alas, matumba mo. Sa Sikirta Das. Kahapon nawa pa man. Okay? Nandun ka, nakahiga. Okay.
Dahil hindi na gumagalaw yung katawan mo, dahil sa tinamaan na yung nervous system mo, yung brain mo, hindi na. Okay. Naana ang katong iro na kagiron, muduol sa imo ba? Okay. Di mo pwede sabihin, hawa! Okay. Na si brownie dito, mulibang sa imo. Okay. Mga silingan diya, di ba? Sige, sulti mga kwento, mga istorya, madungong di mo. Okay. Naapa disco dito. Naapa dito. Tapos maamoy pa yung niluluto doon na inihaw na paa, tainga, ulo. Naamoy mo, sama na eh. Gusto mo malakaw. Okay? Eh kung nag-identify ka sa body at hindi ka na-train. Okay? Kaya nga si Maharaj Pariksit, alam niya he has 7 days to live in his body. So ang ginawa niya, lumapit siya kay Sukadev Goswami. Advice ng mga saintly person. Nakinig siya. At ang mga katanungan niya, bakit ako nandito? Bakit tayo nandito? At sino ang Panginoong Diyos? At bakit nangyayari ito? Okay? Tapos, anong dahilan? Kasi yung disease ng materialism, it's about me. I, me, mine. I. Pagpunta sa salamin, I. Me. Okay? Mine. Okay? I, me, mine. Eh yung mind. Yung mind naman ay isipan. Thinking, feeling, willing. Eh nag-identify ka sa gross body, saka sa mind. Saka sa desire para mag-enjoy. Yun ang disease natin. Kaya karamihan, pag oras na naaalis ka, kung wala kang kaalaman sa science na to, mahirap. Magsasuffer ka. Lalo na kung dumating sa point na paralyze yung body mo. Dahil na-stroke ka, na-high blood ka. Na-high blood, buhay ka pa nga, pero yung nasa katawan ka pa, nagpa-function, pero hindi mo na maabuksan yung bibig mo ba? Nakaganon. Hiwi na ba? Kakita kayo ng tao na gano'n na. Di ba? Yung iba naman, hindi lang gano'n. Hindi na makalakad, kailangan na ng wheelchair at may tagatulak na. Okay? May tagatulak na habang tinutulak. Hindi mo pwede sabihin, dalong ko dito. Kung saan kanya dadalhin ko niya. Okay? Kung anong convenience sa kanya. So yun yung mga pangyayari dito sa mundo. Akala natin kasi, tayo yung Lord, tayo yung nagkokontrol. Hindi. Kasi nasa mundo tayo, ang nagkokontrol dito ay mas powerful pa sa atin. Material energy. At ano yung material energy? Goodness, passion, and ignorance. Ngayon, yung goodness, kung influence ka ng goodness at may nabigyan tayo ng pagkakataon na to come in contact with the science of Bhakti Yoga coming from Lord Chaitanya, then yung goodness, makakaroon ng combination ng transcendental activities, devotional service. Conducive yun, na matututo ka mag-aral. Kaya nga, ngayon, may nakakaupo kayo rito, pero yung iba hindi makakaupo rito. Dahil unang-una, hindi sila pwede umupo. Kaya nyo umupo, makinig. Pero kung hindi nyo kontrolado yung mind nyo, tapos hindi kayo na-purify, wala kayo sa mode of goodness, passion yung nag-aano sa inyo, mahirap. Kaya habang nandito, nakaupo kayo, kaya nyo mapansin, nandito yung isang bata dumating dito, nandito kayo, nakikinig, pero siya nandiyan din. Pero iba yung ginagawa niya. Kasi nasa ibang mundo siya, yung na-influence sa kanya, passion, kaya nagtitiktak to siya. Okay? Pansin ba niya yan? So makita mo ba? So doon mo makita may nag-i-influence sa person. Para bang yung tubig na malinis, clear, may naglagay ng kulay ba? Uy, kulay yellow. Okay? Kagaya nung saging na niluluto ko, di ba? Pag niluto yung kulay asukal brown, lagyan natin ng yellow, kaya pa, uy, maganda yung So, yung person, dahil sa conditioning niya, ganun din. Kaya pag nandito siya, mode of passion. At kung mode of ignorance naman, iba. Nandiyan ka na, pero tulog ka. Pwede nag-o-offer ka kay Krishna, dahil duty mo, pero tulog ka. Hindi mo alam, nasusunog na pala yung kamay mo. Okay. Naging habit mo na ba? Ganun kalakas si Maya. Okay. So ngayon, babasahin ko to, isang verse lang at i-discuss natin para magkaroon tayo ng clarity ba? Kasi nga, back to the point na gusto kong sabihin,
Pag na-stroke ka, hindi ka makagalaw, hindi ka makapagsalita, pero alam mo you're not the body, alam mo? At may kaalaman ka, then you can pick up the pieces. Para bang naglalakad ka, naiwan mo lahat yon, pero pag natumba ka ba, tayo mo, pulutin mo uli lahat. Okay. So kung you're so practice, every day you're chanting, it becomes a habit sa inyo. You're chanting, you're praying to Krishna, you're engaging in this practice of devotional service. Kung dumating man yung katawan natin, hindi na makagalaw. At ang napakaganda, while you're physically fit, you're serving Krishna. At dumating sa point na hindi na kaya yung katawan, yung paa lumakad. Okay? Hindi na eh. Kasi darating ang panahon yung parang yung sasakyan, hindi na hindi na makalakad. Yung driver nandun pa rin. Anong gagawin natin? So kung you're so practice, hindi na mudagan, usama na, chant na ta. Krishna, Krishna, Krishna. Okay? Hindi ta makalakad. Hindi ganun. Ngayon, anong problema ng person na nag-identify sa body pag hindi na pag sinabing mamamatay ka? Mamamatay ko. Anong worry niya? Yung security niya, so-called security niya, yung so-called happiness niya, yung pamilya ko, yung asawa ko, yung anak ko, yung lupain ko. Kasi yun yung security mo iiwan mo. Napakasakit. At alam mo, hindi mo na kayang protektahan. Hindi mo na kayang alagaan si Dudong. Hindi mo na kaalagaan yung pakainin yung aso. Hindi mo na kayang patakbuhin yung mundo mo. No? Kasi paalis ka na eh. So lahat na nakatingin din sa'yo, they suffer din. Kasi nakadepend sila sa'yo eh. Lahat kayo, nagdidepend sa isa't isa, lahat kayo hindi naman self-sufficient. You're not God. Yun ang point. And you're in the wrong dimension. Nandito tayo, living, at yung mundo na ginagalawa natin ay nagbabago, hindi eternal. Yung mga forms, activities, yung material energy, eternal yan. Pero yung sitwasyon natin, temporary na nagmumove lahat. Okay. Yun yung wisdom na tinuro sa atin. Kaya, yung practice nyo everyday, dapat, kaya nga yung brahmachari training, Brahma student training, you must be so practice. Parang yung, alam nyo yung, I'm giving you the example, yung swimmer, okay? You're so practice na pag nandyan yung tubig, mas malalim, kaya mong lumangoy. Natural sa'yo. Pero kung you're not engaged, hindi mo alam yung science ng paglangoy, pwede, ganun-ganun lang. Pero kung buong araw ka nandun, mahirap. Kasi hindi ka pwede maglangoy aso lang. Okay? Ayun ko kung kaya nyo. Pero nakakita ako ng mga tao, yung mga badyaw, kaya maglagoy ng ganyan. Hindi man kayo badyaw. Iba mo yung condition ninyo, okay? Hindi rin kayo samal. Alam yung alam yung samal? Hindi rin kayo yung mga Muslim na nandun lang sa dagat na nakaganon-ganon. Hindi rin. Halos doon na nakatira sa dagat. Okay? Kung hindi ka practice, mahirap. At kung halimbawa, nabigyan ka ng pagkakataon na you undergo therapy. Kasi lahat tayo pilay bingi. Ilagay mo sitwasyon, nakakulong ka sa isang lugar. Yung katawan mo hindi nagpa-function, yung paa mo, hindi mo mabuksan yung baba mo, okay? Pero may sabi, okay, tulungan natin si Moraridas. Masahin natin ang baba niya. Hilutin natin para tumakbo ang dugo, okay? Therapy. Pero kailangan mag-participate ka. Okay? Hindi pwedeng may maglakad para sa'yo. Kaya makikita nyo yung mga therapy, yung kung saan nag-undergo ng therapy, yung mga handicap, yung di makalakad, o kaya nabangga, they make effort. Ba? Taas dito, lakad, araw-araw, taon. Hindi lang yung pag na-paralyze yung body mo, bukas takbo ka na. Hindi ganun yun. Minsan taon. Ilang years. Halimbawa, nakoma ka. Okay? May mga ganun. Nakikita lang yun sa sine. Pero may mga tao, 1 month, nakoma ba? Walang consciousness, hindi makagalaw kasi may friend kami, yung asawa niya na ganun. So, hindi ka makahinga. Hindi ka talaga makahinga ng natural. So, gagawin, bubutasan dito mo.
Lagyan ng, parang yung puto bumbon ng kawayan. Para, dito yung ilagay yung, 1 month, nakahiga ka lang, naalagaan ka, lagyan ka ng bite ng mga, para ma-support yung body mo, nakaganon ka lang. Okay? May mga ganung situation. Pero akala mo, yung destiny mo, ikaw nagko-control. Hindi ganon. Kasi nga, may laws dito law of karma. Kaya ko sinasabi sa inyo, para maging aware tayo sa situation natin. Pag naging aware ka sa problema, parang pag nalulunod ka, ang kailangan mo hangin. Di ba? Kailangan makalis ka sa lugar na kung saan ka nalulunod. Ha? Sisigaw ka, tabang! Malumos ko. Pero kung wala kang hindi ka makapagbaba, makasabi mo, makita ka makita ka, naglalakad si Nasinggadas, nag-anak ka lang sa tubig. Uy, katawa sa lipay kaisa sa tubig, ay. Pero ang sinasabi mo pala, kita nyo? It's a very, yung mundo na to, ibang klase. Okay? So kaya yung practice na pinapractice natin will help us. Kasi yung alam niyo yung magnanakaw? Yung magnanakaw, hindi naman dati magnanakaw yan Naging karakter lang ba? Okay? Baby siya, lumaki, bata, tapos makakita siya, ang mami na ako, na kwarta, kuha ko 5 centavos, palit ko candy. Okay, dahan-dahan. Tapos habang tumatagal, gusto niya maging masaya, nakita niya, mama na ako, na kwarta. Wala siya. Kahera ka tabang-tabang ka sa tindahan, awanaan mo palit, may bibili, kuha ka ng 10 piso. Okay? Pagtagal, hindi na yon. Tumataas na yung kailangan 100, okay? 1,000. Pagtagal, magnanakaw ka na. Naging karakter mo na. Okay? Natural na sa'yo, makakita. Oy, amigo! Pagyakap mo, kuha dahil pitaka, okay? Sa klase, mga estudyante, ganun Uy, kumusta ka? Kunin na yung ballpen mo. Tago. Saan ballpen ako? Kinuha niya. Ha? Ano yan? Mga simpleng bagay, pero naging karakter mo ng mamitik. Yung kamay mo parang, lahat na madikit, yung mind mo, yung body mo, lahat, pag may madikit sa kamay mo, dumidikit. Delikado na. Kasi malay mo, parang yung magnanakaw, lola ko papunta sa Manila. Lola ko kasi, nagpapunta sa Manila, lakad siya. Yung pickpocket nandun Yung lola ko, wala man dalang pera yun. Pera nun, wala dito. Nasa panty niya parati nakatali. Hindi mo makuha yun. Kailangan hubuan mo lola ko para makuha mo. Okay? So yung pickpocket, gumanon. Pagkuha lola ko, sige, kuha na mo. Pagtaas niya, pustiso ng lola ko. Ibalik na, pustiso na ko na. Okay? Delikado sa mundo na to pag yung karakter mo, yun ang natural sa'yo. Kaya lahat na madikit mo, amigo, o halimbawa, dumating ka sa position, ikaw na yung kagagalang-galang na senador. Okay? Mga project. Okay? Tag na ko sa mo, ikaw na itambang account ko. Okay? Deposit na lang na diya. Para dili ulaw, nagikawat na to ang korta sa mga katawhan. Okay? Okay? Natural na ba? Unsa man ang ato, ay, kumusta, Mayor? Unsa man ang ato, naa ako project i-propose para sa imo. Unsa ang atong istoryan, unsay imo. Unsay ako amo. Okay? Dali lang na. Inom takape muna. Kumusta ka? Negosyo. Okay. Okay na. Okay. Makita nyo, it becomes natural for us. Lahat ng bagay. Me, mine, anong kukunin ko? We get so much entangled in this world. Alam mo entangled? Sa bawat, para bang,
Ganito na lang may jungle. Dati wala ka doon. Pumasok ka. Pagpasok mo, hindi mo na alam saan ka lalabas. So bawat move mo, mas nalulubong ka sa loob. Pagtagal, nandun ka na sa jungle, hindi ka makalabas. Ngayon, pag nasa false bodily identification ka at yung disease ng me, I, mine, laking problema. Kasi you'll be following the dictates of your mind. The thinking, the feeling, and the willing. At yung offer ng desire ni Maya. Lami ni kini insecurity. Okay. Yun ang main problem. So ngayon, to solve this problem, si Arjuna, he was advised to recap para magkaroon tayo ng continuity sa pinag-aaralan natin. So si Lord Krishna, sabi niya kay si Arjuna, naput siya sa posisyon na naguluhan siya. So lumapit siya kay Lord Krishna at tinanggap niya. Sabi niya, I surrender to you as my spiritual master. Please instruct me. Nagpunta siya, instruct me. Okay. So ngayon, nabigyan ngayon ng pagkakataon na sa problema na hinaharap natin, para bang may guide. Okay? Naligaw kayo, napunta kayo sa Kibawe. Hindi nyo alam, nandito lamang kayo parate. Sinabi sa inyo, oy, Dong, at tuta dito sa Marapangi. Asa na Marapangi? Okay? Di ba? So ngayon, nabigyan ka ng instruction kung paano pumunta doon. So dapat, ang gagawin natin, makinig tayo sa instruction. Kasi sinabi doon, Dong, ang problema ni mo, nadito napiang ka, natanggal ang imong dire, nadito manghihilot, taga Marapagi, hindi mo maalam saan. Ibig pumunta ka doon, okay? Hindi mo na alam. So, ang point ko rito, yung instruction is from someone who can guide us. Hindi yung mga bulag, mga tangingot, at hindi rin yung mga nagpo-post as maraming alam. Only God and the spiritual master, the enlightened person. Enlightened, ibig sabihin, klaro lahat sa Kanya. At tayo na bulag, we must bingi at naghanap tayo ng kasagutan sa problema natin. Pag na-meet natin sila, mag-guide tayo para makita yung liwanag at makalakad tayo. Kasi gag-guide nila tayo. Parang yung pag-alimbawa, na-aksidenta ka, pupunta ka sa isang ospital, may therapist doon, tuturuan ka uli, paano makalakad, mag-function uli yung paa mo. Yung physical body mo ba? Maglalakad ka ron, yung weights, hihilahin ng ganon, para yung magkaroon uli ng muscle. Kasi sa sobrang hindi mo na magalaw, yung body mo, pag hindi ka na nag-exercise, ma-atrophy. Yung muscle mo mawala, maging taba. Kaya kung ilang taong ka na nakaupo, pag tayo mo, hindi ka makatayo. Luyat. Okay. Nakakita na kayo yung gumagapang na vine, di ba? Nakasandal parati sa yung vine ba? Hindi naman yung, kasi may mga vines. Ibig sabihin ng vine, yung mukamang ba? Kanang, halimbawa, butang natin, balinsuri. Hindi man na tindog ang balinsuri, di ba? Mukamang mana. Kaput. Parang yun doon sa antena natin, hindi man na tindog. Mukamang mana, di ba? Okay? So, ganun din. Yung living entity tayo, dapat ma-develop natin yung muscles natin spiritually. At kung yung body natin, if your body is handicapped, i-develop mo ulit yung muscle. Kaya undergo ka therapy. Mahirap kasi hirap mag-move. Hindi mo magalaw. Yung baba mo, speech therapy. Balik ka ulit. Apple. Okay? Sabi mo, araw-araw, massage, turuan ka ulit ng basic. A, B, C, D, E, F, G. Okay? Sa una, hindi mo masabi, A, B, C, D, E, F, G. Sabi mo, o kaya Tagalog, abakada, hindi mo masabi yun. Turuan ka, ba. Okay? Pag Tagal, okay, nakakanta ka na. Dahil nag-engage ka sa therapy. Binuksan mo yung baba mo, pinilit mo. Okay? Dati, ang sinaririnig mo lang,
mamatay ko. Iba na naririnig mo ngayon, Haribol! Okay? It connects you with Krishna. It purifies your heart. Kaya pagtagal, Haribol! Haribol! Okay? Dati, yung tayo na hindi marunong, ang sayaw na hindi ka makalakad spiritually, biglang nakakasayaw ka na. Okay? Nakakasayaw ka na. Yung patay sumasayaw, yung mga patay, nakakasayaw na yun, buhay na yung patay. Okay? Pero yung mga sumasayaw ng parang patay. Pero ngayon, ikaw, makasayaw naman ko, Krishna, Krishna, Krishna. Ha? Kasi si Krishna na yung poprotect. Nakokonekta ka na sa source ng life. Ngayon, kung ang meditation mo is this world, pag anong kinakatak, sa isip mo, mamatay ko. Maundang na tanan na akong kinabuhi. Ang isa pa, asa ko paingon. Diba? Yun ang tanong. Saan ako pupunta? Sa Casillas ba? Okay? Sabi naman, dugay ka na naglingkod diha do. Dahil, dugay ka na naglingkod. Tindok, tindok, tindok. Lakaw, lakaw, lakaw. Okay. Yun ang problem. Wala ka sa dimension ng clarity. Yung awareness mo covered ng ignorance. Ganon din, kaya sinasabi ko sa inyo, pag gising nyo sa umaga, masisabi na, niya na tindog ka. Bow down. Namaum Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Shumatisida, Swarupananda, Paramaham, Saitinamin. Bhajashi Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shadwaita Garada, Shivasadigo Bhaktabim. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So you sit down, chant. Hare Krishna, Masi ayaw ng mind. Hare Krishna. Pagtagal, yung mind na nagcha-chant. Hindi ka na. Kaya yun ang pinaka-practice nyo. Okay? Hindi ka na inatake yung katawan. Hindi makagalaw. Pero yung mind mo, nagcha-chant. Yung mind mo, lahat ng pastimes ni Krishna, yun na naka-embed sa mind mo na. Hindi na yung mga demonyo, mga bruha dyan, mga tiktakto dyan. Okay? Hindi na yung sumasayo ng pearlish siya. Hindi na yun. Na-remember mo na, nasa mundo ka na ng transcendental. Kasi yung puso mo, yung connection mo is about Krishna. Dahil prinactice mo Practice makes one perfect. Okay? Kaya pag lahat ng moves nyo, pagtagal, aware kayo. Pag tinignan mo yung salamin, makita mo kaagad yung utak mo. Imagination lang. Yung bungo mo, yung mata mo, pwede mo tanggalin mo. Pero hindi mo matanggal kasi nasa loob ka man ng hawla. So, linisin mo na lang. Okay? So, pag ginawa niyong practice every day, ganon, at the time na hindi ka na makagalaw, then you'll be feeling yung loss mo, hindi na loss kasi you'll be feeling longing for God. And you can take shelter. You'll be humble. Na, wow, for so long, nasa mundo ako na hindi pala mundo ko. But God loves you so much. That's why He comes as the spiritual master. He comes as the holy names. And then, He embraces you. So ngayon, dahil nag-engage ka, you make one step towards Krishna at yun ang practice mo everyday. Yun na yung mundo mo, maging character mo na. Pag-isip mo, Krishna. Okay? So you prepare, you see Lord Chaitanya, everything is Krishna. Kasi your heart is connected with the source of happiness, the source of light, Krishna. Kaya yung thinking, yung feeling, yung desire mo for yung living entity, yung desire niya sa mind niya, to follow the desire in the mind, hindi na yung follow the desire, kundi liberated ka na. You don't have material desires anymore. Kasi alam mo yung desire is not eternal and not really real. It's not you. So, alam mo ngayon. At ano yung alam mo? Is to be connected with God. To be pleasing. And He's always there waiting. Kaya yun yung science sa pinag-aaralan nyo. Kaya every day you engage in the process ng as a student, yun ang gawin nyo. Yung Sankirtan. In the morning, kaya pag naging practice ka na, it becomes natural for you. Kaya pag
biglang bumaha, marunong ka lumangoy, kaya mo lumangoy. Pag dumating sa point na na-stroke yung body mo, kasi somewhere along the line, darating yun eh. Kasi yung old age, yung body mo, pag old age, dahan-dahan ka na nadidetach sa mundo ng katawan mo. Eh kung yung mind mo attach sa mundo, mahirap. Kasi nakikita mo, tigulang naman ko. Pag tingin mo, asa na sila? Okay? Pero ang katotohanan nun, kung aware ka, dahan-dahan ka na nadidetach sa body. Yung mga paningin mo sa mundo na to, lumalabo na. Kaya pag lalapit, kung may lolo ka na, may apo ka na sa tuhod, lalapit, lo, mano. Mano, lo. Kunin yung kamay niya mo. Sabi mo, unsa na? Ilagay mo rito. Nandito yung kaharap mo. Okay. Pero ang katotohanan nun, dahan-dahan ka na nadidetach sa katawan. Pero attach ka sa katawan. Kaya suffering. Hindi na ako makakita. Okay? Wala na akong ngipin para makumain na masasarap. Mupaa ka na. Okay? Wala na. Okay. Akong tiyan, hindi na kayang gilingin yung mga matitigas na balbakwa. Okay? Yung mga buto, hindi na kaya. Kaya ang kiniinom ko na lang, blended na oatmeal. Kaya inumin ko na lang. Pero dahil hindi pa rin kaya, mupurot-purot pargyapon ko. Delikado. So yun ang cause. Yung mundo puro suffering. This body is a source of suffering. Kaya we love it. Okay? Kaya me, mine. Okay? Okay? So, dito tayo magtatapos muna at to just open your mind. At ngayon, balik tayo sa gusto kong pag-usapan. Yung thinking, yung feeling, yung willing must be focused upon Krishna. And it begins with practice every day. Okay? Kasi masyado ka nang na-condition sa mundo na to eh. Yung practice natin, iba eh. Pag malungkot ka, kanta ka ng nang iniwan mo ko sa mundong ito. Okay? Kanta ka ng ganun. Eh, alam mo naman, mamamatay lahat, iiwan. Pero doon ka nagsishelter. Okay? Tapos malungkot ka, kanta ka, ito yung dahilan kaya ka naglalakbay. Okay? May imagination ka ng kaligayahan. Hawak mo gitara. So, mga salita mo, sa langit na lang tayo magtugtugan. Okay? Parang nasa mundo ka ng kalokohan. So, ang first realization, aham brahmasmi, your transcendental nature, will now be the foundation. Uy, saan ka hanap ng kaligayahan? Kasi by nature, you'll always be looking for happiness. Kaya nga, if you identify with the mind, laging ang hinahanap ng mind, foundation ng happiness. Eh, yung connection ng mind, puro temporary. Kaya lagi kang takot, lagi kang malungkot, lagi kang naguguluhan. Okay? In short, failure yung buhay mo. Walang halikayan. Is it clear? So you make effort. Kung yung back to the point, yung person na kinagat ng ahas, hindi makagalaw dahil sa venom, merong gamot, antidote. Ano yung antidote? Yung galing sa ahas din na ginawa nila para ma-neutralize yung venom. Huwag yung sinasabi nila na hindi yung tondok. Ano yung tandok? Narinig ba niyo yan doon? Dito kasi, pag kinagat ka ng aso, punta ka daw doon kay tandok, suyo po ng rabies ba? Okay? Kung kinagat ka ng aso, punta ka rin sa kanya. Okay? Hindi ganon. Sa India, may mantra. May mystic. Hindi mystic power, mystic. Mystical. Supernatural power para ma-neutralize. So yung individual tayo, para tayong kinagat ng ahas, comatose ba? Hindi ka makagalaw. So mayroong gamot. So yung living entity, makukonect tayo ngayon with the source of happiness. Sa material world, yung happiness natin is based upon a search directed upon hindi talaga happiness.
Matter, hindi tayo. Different energy. Life. Yung spiritual life is about being one with God in diversity, in relationship. Individual ka pa rin. So we'll continue this topic tomorrow para magkaroon lang kayo ng ano. So ngayon, let's start practicing yung process. In the morning, in the evening. Make it a habit hanggang maging natural. Okay. Kasi hindi nyo alam kailan kayo, okay, na hindi na kayo makagalaw. Okay. Is it clear? Inisipan nyo, someday, someday, someday. Yeah? Hawak kamay, hawak kamay. Hindi nyo alam. Pero kung practice kayo so much na yun lang iniisip nyo, yun ang ginagawa nyo araw-araw, then wala kang problema. Kasi you're in. You must be patient. Alam mo patient? Hindi patient patient. May pasensya ba? Kasi if you're patient, good things happen to people who are patient. Okay? Halimbawa, nagluluto ka, gutom ka, niluluto mo munggo. Di ba? Inilagay mo sa pressure cooker. Wala kang pasensya. Okay? Hindi pa kumukulo pa lang. Sinabi 10 minutes, gutom ka na, kailangan kumain ako. Kinuha mo, binuksan mo, sabuglat sa mukha mo, sunog yung mukha mo. Pero kung patient ka, control, kalma lang. Okay? Pag after 10 minutes, kalma lang, relax, pabugnawon, pag-abri, okay? Igisa na ito, butangang kari, toyo, asin. Okay, offer kay Krishna, kain tayo. Relax lang. Pero kung wala kang patient, walang mangyari sa'yo. Halimbawa, kagaya ka ng unggoy, saka kaibahan ng pagong. Pinagpili. Sabi, bibigyan ko kayo ng saging. Yung saging may bunga. Yung may tube. Yung ugat. Sabi ng unggoy, ako na ang naabunga. Okay? Hinati. Kinain niya yung bunga, tinanim niya yun. Tumubo? Hindi. Wala siyang pasensya eh. Wala rin siyang kaalaman. Di ba? Pero yung isa, yung pagong, slowly lang but surely. Okay? Turtle walk. Naminaw. Okay? Kana, itanong na to, pagtubo, dagang kayo, suhi. Pero patient siya na, hintayin niya 6 months, 7 months, dagang bunga, kaon siya. Okay. Pero yung unggoy, kaya nga unggoy. Huwag tayo magpaka-unggoy. Okay? So, Haribal.
surupan